Iniulat na binabalak umano ngayon ng China na magpadala ng mga fishing militia sa price at naghihinala ang mga eksperto na posible umanong angkinin din ng komunistang bansa ang nasabing lugar. Ayon sa mga eksperto, posible umano na mayroong interes ang komunistang bansa sa lugar upang mas mapalawak nito ang kanilang akses sa Pasipiko at pinaniniwalaan din ng price ay mayroong malaking gas deposit. Sinabi sa intelligence report na hinahanda na umano ng People's Liberation Army Navy ang daang-daang mga militia vessels nito kasama ang mga supply ships at inaasahan na sasamahan sila ng Chinese Coast Guard at Navy. Ayon sa mga eksperto, dapat umano itong paghandaan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagdi-deploy ng mga naval at Coast Guard assets sa price upang masecure ang lugar pati na ang interes ng bansa. Iniulat ito matapos nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang eroplano na may sakay ng mga journalist sa Spratly Islands na kung saan ay mainit na pinagtatalunan ngayon ng mga bansa sa South China Sea at sinabihan umano sila ng mga Chinese na umalis kaagad sa lugar. Ang nasabing utos ay nagmula umano sa isang radio operator na sakay ng isang Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea at ito ay isa sa mga dose-dose ng mga barko na nakita nilang nagkukumpulan sa nasabing karagatan. Ilang mga media outlets umano ang binigyan ng isang pambihirang pagkakataon na sumama at lumipad patungo sa mga isla at reef sa West Philippine Sea na kung saan ay pilit na inaangkin ng China. Patuloy na inaangkin ng komunistang bansa ang soberanya ng halos buong South China Sea, kabilang na ang Spratly Islands, at patuloy din itong binabaliwala ang naging ruling ng isang international tribunal na napawalang bisa sa maritime claim nito. Sa nakalipas na dekada, winasak ng komunistang bansa ang libo-libong ektarya ng mga bahura sa nasabing arkipelago upang lumikha ng mga artificial islands na kasalukuyan na ngayong mayroong mga runway, pantalan at radar system. Upang igiit ang mga pag-aangkin ng Beijing, daan-daan Chinese Coast Guard at maritime militia na barko ang dineploy sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea at kadalasan ay malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas upang mangharas at atakihin ang mga Pinoy na mangingisda sa lugar. Sa loob ng 4 na oras na paglipad ng Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard, nakita ng mga tauhan nito ang halos 20 Chinese vessel, kabilang ang mga pinaghihinalaang maritime militia vessel sa paligid ng ilan sa siyam na isla at bahura na inuukupa ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na ilang beses umanong pinaputukan ng warning shot ng Navy ang mga Chinese fishing vessel matapos tumanggi ang mga ito na umalis sa lugar, kahit maraming beses na umanong nakiusap ang hukbong dagat sa mga Chinese. Halos araw-araw na umanong nakiusap ang mga tauhan ng hukbong dagat sa mga Chinese fishing vessel, ngunit paulit-ulit na binabaliwala lang ito at kung minsan ay sinasadya pa umanong lapitan ng mga Chinese ang warship ng bansa. Maraming mga Chinese ang nagkumpulan umano malapit sa mga teritoryo at islang inaangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea tulad ng Ayungin Shoal at Panatag Island na kung saan nakaistasyon ang mga personel ng Sandatahang Lakas. Sinabi ng hukbong dagat na agad namang umalis ang mga Chinese fishing vessel sa Ayungin, ngunit inaasahan ng ilang mga eksperto na babalik pa rin ang mga Chinese sa lugar hanggat hindi gagawa ang gobyerno na isang mas malakas na aksyon. Ginawa ito ilang araw matapos sinabi ng PCG na mga Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea
ay hindi umano sumagot sa mga babala na inisyo ng Philippine Coast Guard. Noong Sabado, sinabi ng Philippine Coast Guard na mga tauhan nito na nakaestasyon sa Pag-asa Island ay nireport ang presensya ng isang People's Liberation Army Navy vessel, China Coast Guard Vessel 5203 at 42 pinaghihinalaan Chinese Maritime Militia Vessel. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa isang public briefing ng Coast Guard Station ng bansa sa Pag-asa ay patuloy na china-challenge ang mga Chinese vessel sa radyo na kung saan iginit nila na ang isla ay pagmamay-ari at nasa loob ng territorial sea ng Pilipinas. Idinagdag niya na ganon pa rin ang ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Hindi umano sila sumasagot at patuloy na binabaliwala ang mga tawag ng mga Coast Guard personnel ng ating bansa. Noong 2013, hinamon ng gobyerno ng Pilipinas ang legal na batayan ng komunistang bansa tungkol sa malawak na maritime claim nito sa South China Sea sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. At noong July 2016, nanalo ang Pilipinas sa kaso sa isang landmark award matapos pinawalang bisa ng nasabing tribunal ang sinasabing Nine Dash Line at pag-aangkin ng komunistang bansa sa South China Sea.